Kasan, kag diretsohon na lang iya karon ang basics of affidavit making. Pero may idea lang kita about how to gather basic facts. Maybe in the future we can go into the nitty-gritty. As I was telling this morning, dire sa aton ng mga human rights desk sa parishes, we had a full-blown session on affidavit making, and it's like a half day para may workshop kita. And after the presentation of Atty. Torato, we will be discussing with our friends from the BJMP, kay sila sinasaw na kay Jindigit, ang good conduct time allowance. Maybe let's have an idea about what that is, kung paano ina-apply, and how will that affect now. Because as some of you are saying, kadabot sa mga nasugilano ninyo, ng mga PDLs, na may mga concerns about the length of time that they have been in the facility. So may idea na kita. And after the presentation sa aton yung mga colleagues from the BJMP, makakadtuloy kita sa aton yung mga administrative requirements. First, we will distribute to you our CHR charter. Balaan natin, kaya ang isa sa natin yung objectives is to make referral systems. Kung may mga kinanglan kita, kung paano mag-uli ka CHR, we had the numbers plus earlier. So, ihatag natin ang copy sa natin ng Citizens Charter. And then, we will go into our much-awaited review of our learning. Few numbers of an intellectual, what I say, withdrawal. Ang ato ng sistema sa Pilipinas, edukasyon na, banking system. We input the knowledge and later on, we withdraw. Okay, and after that, I'll do some evaluation, and then we will do our customer feedback. Kinakailangan natin sa gobyerno. And the last part of our TBQ will be photo ops na tanan. Plus, we will turn over some materials on mental health, which possibly would be our subject again in some future gatherings. Okay? So, ang nabilin sa aton nga hapon sa mga hapon. In the meantime, allow me to present to you our Attorney for from the Division Human Rights Legal Services, Attorney Petrarch Torato. Hello, good afternoon. Balaan ko namin magpadayon tali isang tulong. But I will try as much nga maging interesting and engaging ang aton nga afternoon para sa topic kong the Mandela Rules, and of course affidavit, drafting and affidavit. So welcome din nato ang aton nga mga partners from the BJP, ma'am, sir, good afternoon. So good afternoon sa aton tanan. So I will start. Una nga pamangkot, kilala na ako ng ari sa picture. Sino nakakilala? Dr. Mandela. Si? Dr. Mandela. So may 1 point na kamo karon sa 105 question nga posters. So may isa na ta, Mandela. So Mandela amo ni siya ang isa sa mga presidente sa amo ni siya ang basihan o gin-honor sa iya ang natawag natin Mandela Rules, which is also called natawag natin minimum treatment, standard minimum treatment for the standard minimum treatment of prisoners. So, ano ba objectives natin subong ako, no? To have a basic understanding of the Mandela Rules and of course the rights of PDLs, no? Tapos, siyempre, damo kita misconception kaya nag-istoryanan. Damo sa misconception naman about sa treatment of PDLs kag ang mga prison management. So dapat ma-erase na ito, mapako natin ang ating mga pananaw ba dira. And of course, after this, we hope na we become an agent of change, and also whatever we learn, we will be able to apply sa inyong field somewhere. Okay? So, ang banda gani, ang Mandela Rules, no? Ang ginubray na o ginsulati na in honor of the late President of the South Africa na si Nelson Mandela, nga pila sa years na preso? 27 years, no? And after that, naging advocate na sa human rights, and of course,
rights of PDLs. So, chronology ng gamay nga history, no? Ang UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners was adopted in 1955. So, may born na 1955 and may arak na? Wala din yung ako. Sino na ang nabata sa 1955 and wow, okay. So, amo na year na adapt ang atong UN Standard Minimum Rules for Treatment or SMR. After pila ka years, syempre damo na ng bago. May IT naton, cellphone. So una, ano pang telepono naton ngayon, ma'am? Mamo na, dial. Ang una din damo na no? So after a while, bago na. Subong, may video pa sa una, verbal lang, no? Sa una, magkadto kita sa Manila, barko lang, no? Plane na. Sa una, magkadto ka sa airport, pinanglan, mapila ka din para pero online subong, pwede ka naka-board. No? So, na nagdamo ka bago, ka na nila nga, sa standard minimum treatment, mga dapat naman kita baguhon para mag-adapt sa changing times. So, sa 2010, ang UN Assembly, nag-request sa Commission on Crime Prevention and Criminal Justice na istudyuhan kung ano ba lang dapat kaya i-review ang 1955 na standard minimum ang SMR. So after several years, ang banya-ari pasa sila sa UN General Assembly kaya sa 2015 amo nila tawag adapt na nila ang bag-o nga mga rules. So sa subong may 8 ka substandard areas para coincide sa modern justice system. Kag subong may 122 rules naman na nag-cover sa prison management kag ang minimum standard for the treatments of prisoners. So ga-apply ini pre-trial, meaning samtang hinahir pala kaso, kag syempre those who have been convicted. So, ga-apply ini sa tanan. So, before we start, we have to define ano bala ang tawag nato yung deprivation of liberty. Although na-discuss naman ni Sir Tina na sa previous discussion, iliwaton ta lang, no? Refers to any form of detention, imprisonment, or institutionalization or custody of a person in a public institution which that person is not permitted to live at will by order or under de facto control of a judicial, administrative, or any other authority. So, meaning officially, deprive siya na isang iyang liberty. Because ang baga gani, there are rights na derogable and there are also rights na non-derogable. So, ang tawag baga ng torture, non-derogable right. Gani, ang right to liberty naman, pwede at times, when you commit a crime or you are accused of, in order to protect society also, gina-deprive ang isa ka tao sa iyang liberty. So, may kita ng mga key facts, no? 2022 pa ni, wala pa rin update man na, there are 11.5 million, no? Na people, no? PDLs today, 24% worldwide, amo na siya. And every 1 in 3 people are held in pre-trial detention. So sa every isa ka priso, sa every 3 ka priso, isa din diya ang wala pa sang sentensya. So nag-await pa sa sang kaso niya. So sa 121 countries, more than 100% ang iyang congestion rate. Kag sa 13 countries, I don't know kung included ng Philippines, 250% over capacity. Nga importante ang mabalanta kung congestion or ang congestion rate mabalanta because damo sang impact na, no? Ang overcrowding ang impact sometimes iti gagutok na. Girinaway na. I don't know, balaan mo na ito. Siyempre, ulo mo, gaburyo ko na, hindi ka nakatulong maayo. No? Overcrowding sometimes leads to violence. Tapos in-impacts naman ang rehabilitation, hindi ka makahatag sa individualized rehabilitation. Kasi sobra ka damo ang preso, gamay ang staff,
mayo gani ka mo thank you gid kay volunteer ka mo sa mga dugang kamo sa na at least marehab sila or ano pang mamudig naton. And then syempre ang hygiene, water and sanitation mapektuhan din. So ano bala ang isa sa mga factors na may congestion? Siyempre, punitive drug policies, 2.2 million sumong ang isang tao, no? Sa Global Prison Trends 2022, 2.2 million. Siyempre, discrimination. I don't know, sa Amerika makita nyo, usually ko no, blacks ang ara sa prisuan, do may discrimination. So, dito sa Pilipinas, namo pa kita ang ato nga revised penal code. Extreme sentences, long pa. Siyempre, subong, wala naman thankful na kita, wala ng COVID. But, siyempre, ang COVID aftermath, may ara pa man. Kag, underuse of other alternatives. Ang bagang istoryahan na ni Ma'am Kina, mabudlay ang release of recognizance kay sometimes wala sang local government na mag-ako na mag-ano sa tao na to be released or recognizance. So, isa na sa mga problema. So, ano sa BGMP, sir? Inyo, sir? Hopefully, tak-tak pa ako yung mga under the mb.com.ph. May located na, no? Ng 6.7 billion. Sa inyo ba? Kasi ko na kung kapag para to improve, construct, and repair their facilities. Sa Nibilibid prisons naman, no, may 344%. So, digestion rate. Sa Bucor, ang mga mabunay kay sa 2021, 303%. Imagine, 303% ang income. So sa BGMP, no, sir, andin sa inyo, ako yan thankful ko sa BGMP. Kaya every time nag-ubra kami sa aming thematic reports on PDLs kag sa situations ang aton ng mga places of detention. So ang BGMP ready din yan namin ilang nga record. Dasig sa ilang mag-reply, and for that I thank you. Kay andin sa inyo, sir. So sa subong, sang January to June 2023, wala ko pa Manila update. Kung may bago ka mo, sir, nga yun padala sa amon. So, makita natin nga ang percentage sa male and female, sakto. No? Kalabanan sa aton nga mga PDL subong is lalaki, layo ang diferensya. Tapos, sang sinabi mga 17 recorded deaths kita, although no recorded injuries, ang maning isa sa mga problema natin subong ang mental health issues sa mga PDLs, may 159 kita. Kag persons with HIV is 42. I don't know, saan nagdamo siya. Nagdugang. Sige, update natin. So, amo ng mga subong mga health concern man sa aton nga mga PDLs. So, ano bala ang Nelson Mandela Rules? Makadto na kita sa meet sa atong discussion. Anong Mandela Rules? So, Mandela Rules, hindi man nga in detail. Abugin din, dapat 5-story, dapat ang color sa hindi prisuan pink, color sa prisuan yung yellow. Wala naman siya mag-intend i-describe in detail ang model system sa isa ka penal institution. Ang inibutan nila ang mga basic standards na dapat sundon sa aton mga government para masiguro nga ang rights sa aton PDLs, no, are respected, protected, and fulfilled. Because ang ganit natin kina, nga ang human rights wala nang nabiling at the door of places of detention. Upo din na, although temporarily, deprive sila sa liberty, pero iba nila ng human rights, dapat i-respect din na, i-protect sa ating government. Kaya syempre, number one, sila man niya ang protector sa human rights, di ba? Ano ba niya ang threefold nila na obligation sa ating state part ng balasang isa? No, respect, protect, and fulfill. So, amo nang tatlo ka obligations sa state. So, bisan pa na preso sa katao, obligation ka po sa state nga i-respect, protect, and fulfill human rights of everyone.
including aton nga mga PDLs. So ang amo ni nga ang Mandela Rules ginubra para sigurado nga may aspiration, amo ni aspire sa every government nga may model nga final institution. So ano mga basic principles, no? So sa rules 1 to 5, syempre ang bata ni earlier, prisoners will be treated with respect for their inherent dignity and value as a human being. Isa, ano ba niya? Ang torture is a non-derogable right. So torture is and other treatment is prohibited. Ang ari pa din, ang importante man, prisoners should be treated according to their needs without discrimination, and the purpose of prison is to protect society and reduce reoffending. Ang bata, ang importante din ang community para ma-reintegrate sila and to reduce reoffending. And of course, hindi lang ang mga PDLs ang concern. Siyempre si ma'am at si sir man, kinanglan, importante man sila sa ating prison management. So, the safety of prisoners, the staff, the service providers, and visitors are at all times paramount. Okay? Tandaan na ito ang talang-talang ng tao, ang ilang safety is paramount. So, amo niya ang atong may 122 rules kita subong, 35% is revised with 9 thematic areas, access to legal representation, complaints and inspection, terminology, staff training, prisoners inherent dignity as human beings. Siyempre, may mga vulnerable sectors kita. Ano ba yung mga vulnerable sectors ta? PWD, the elderly, may mga persons living with HIV. Ano na mga including tapos, those with medical and health issues, kinanglan nila na ang atong mga services, then discipline and sanctions. So, isa sa mga importante man, mga bata yan, hindi naman ikawan, sometimes there are death in custody. So, ano ba lang obligations ang aton ng mga prison officials? Dila na butang. So, number 1, as much as possible, ang gusto nila to ensure, no, na mag-asik ang pag-rehabilitate, pag-integrate sa isa ka preso, tani, no, they are housed close to their home to facilitate social rehabilitation. Sa Subong, sang nag-attend ako, damo subong sa mga plans ang government, nag-attend ako sa decongestion summit. Isa sa mga gusto nila, ng mga plans nila, doon may mga pinal ng mga facilities sa region. So para hapos kuno sa family at sa mga visitors magbisita sa ila. So ay hindi lang magkanto sa Bucor, sa may Muntinlupa, but ang bali na dapat may mga penal institutions lapit sa kundi nag-i-star ang mga atong PDLs to aid them in their rehabilitation. Number 2, registration. Importante din na. Every time mo magsulod kita, in fact, alin sa police, pakanto sa atong BGMP, pakanto sa BIO, dapat may proper na registration. Anong include sila? Personal information sa in case of emergency, information sa ilang family, anong ilang mga masakit. Mas maayo din na ma-register sila para mabalaan natin ang ilang mga circumstances kaya hindi sila madula. So una, amuna ko nila damo ga kadula because of lack of proper registration wala sila sa information. Another one is information. Pag sunod sa isa ka PDL, importante yung tagaan sila sa ilang information. Information regarding sa mga rules, how to access legal advice, legal services, kag amo ning importante in a language and manner they understand. Hindi mo na pwede nga instruction. Sino ka bakal sa mga appliances or mga gadgets na halin sa China? Kita nyo sa pagbukas nyo sa box, anong instruction? Chinese, no? Other language. This mabudlay sa aton sometimes. Hindi na nato mabala paano i-operate. Amo man na importante man. Oo. So importante man nga, no? Matagaan information ng atong PDL sa pan-admission sa kung anong ilang mga obligations, anong ilang mga rights, kag kung paano sila maka-access sa legal services and also other services including medical services.
So, ari ang mga prisoners property. So, dapat may inventory. Kita na ito, dapat may mga custodian man sila. But in practice, no, magkanto ako sa mga prisoners in detention, like for example sa mga police stations, magkota ko, sir, may harap ang mga inventory sa nila na mga gamit. Ang hamba nila, so usually napadala sa family. Wala sila sa ginabatong, so usually family. In practice, ha? But, kung may ara sila, kung wala sila bilingan, there should be a custodian sa mga prisoners' property. And, of course, there should be a signed inventory. Medical screening, I know, BGMP, wala ka baton sa mga gina-commit sila kung wala medical screening. Because it is a protection. Number one, protection, hindi siya ma-accuse. Nambata ka, kasi ma-accuse kami ng torture kapag sulod. Di ba? May mga pilas na ganit siya na wala naman nagalaan. So kung ano matabo, sila yama. So protection man na sila. Number two, protection man na. Kaya basin yung mga underlying medical issues sila. It could be contagious or non-contagious. Pero at least ma-address nila earlier pa lang. So, classification and categorization. So usually, ang bagay dapat ang men and women must be separate. Sa Subong, I know sa Langa, may separate na gid nga building ang aton nga mga women. Oo. So, ang women separate na gid, ang male separate naman. May ano separate inside ka. No? Wala na sang ang common area nila separate na din. Okay. Ang importante, ang those PDLs with special needs. Damo makita man sa mga persons with disabilities nga nasa custody, mga elderly. So dapat i-accommodate ina. Hindi sila ang ma-adjust sa prison situation, pero ang aton nga mga prison officials dapat ang maghahatag sa ila sa access, no, nga para ma-address ang mga individual needs nila. So, kung siyempre, ang aton nga mga women is pinaka-story. O, ito mga 4 or 5 story. So, siyempre, kung may mga persons na may mga impairment sa movement nila, dapat i-adjust mo natin, mabutang sila sa mga lower ground. Para at least hindi man sila mabudayan. So, muna mga adjustments, simple adjustments, but is a big help sa ila. So, importante nga may mga, may mga individualized treatment, i-address natin mga special needs sa individual PDLs. Okay? So, ang moment of example, ang mga persons na may hearing impaired or speech impairment, so dapat ay doon subong may aral kita ng mga hearing impaired or may speech impaired sa custody natin. May ara. So, importante man nga ma-address na kaya paano sila na mabalaan kung ano mga needs nila when wala sila sang access, no, sa mga sign language nga So another one is of course ang prison staff importante man ina, no, dapat security of tenure. So that's why civil service ma'am, no, tapos manapat may training. I know ang training nyo is physical training nyo sa exam sa sports. Tapos may mga lecture pa muna, may lecture nito. So dapat mag-undergo sila. They have to build their capacity, their skills to ensure na kaya nila mag-manage ng isa ka prison. So, of course, ang salary. No, salary important man na to entice them to stay, kag mag-entice them to do their job better and also to prevent corruption. Kaya kung pigado, sometimes pigado ang sweldo, dira nag-start ang corruption. So, dapat, no, it must be adequate to attract ang staff. Isa sa mga problema natin subong is ang mga persons with mental health issues. I don't know kung mga psychiatrists, psychologists. In fact, sa mga children na, mga bahay pag-asa, amo na isang mga problema nila. Kaya wala sa mga psychiatrists, psychologists, yung gusto mong trabaho nila. Because ganda ang sweldo,
is very, very insufficient. So gusto nila kung may aratan mas maayaw yung yung sweldo para sa ila, I think we could attract more para ensure na ma-address ang ilang mga concerns. So files and records as stated earlier, importante man ina. Nasturyahan na inamo naton nadamo sa mga PDLs nga nalawig na sila sa detention. So importante nga may files and records para mabalahan ang aging. I don't know sir, sa subong sa inyo may paralegal ka mo. Amo na nga sang BGMP, may paralegal sila na amo na nantaw sa aging sa ilang mga how long na isa sa mga PDLs stay sa ila. Para ma-ensure man, ma-remind. Sometimes ang court, grabe ang damo sa kaso. So sometimes malipatan na nga i-schedule. So isa sa mga, by the way, isa sa mga way nga gin-adapt sa Supreme Court is ang continuous trial para mas madasig ang aton nga pag-hear sa aton nga mga cases. So, importante, hygiene. Sino na sa ato nakatag sa mga hygiene kits? Kami, very, very, kami na every Christmas or National Correctional Consciousness Week, na. So, kinaportante nga may mga budget for soap, shampoo, mga other items for hygiene. So, food and water. One time, ma'am, di ba, may ara kita na doon rally. Because isa sa mga problema nato ng food. So, kinanglan, ang food nato, why mo ganyan ang dapat litson adlaw-adlaw. Eh, malain man na. Di ba? Kung litson adlaw-adlaw, anong magawa naton? High blood. No? So, hindi man nagamit nila na dapat litson man adlaw-adlaw. O kung baboy man adlaw-adlaw. Ang hinahanda natin sa food, it must be nutritious and it must be wholesome. In fact, sa pagin dapat may variety. One time, nagreklamo man sa amon, yes sir, namit ko na amon sudan galing nga daw, puro lang hotdog, puro lang chorizo, wala na kami sa vegetables. So it must be nutritious, it must be wholesome, and also may variety. So, may nutritionist na nag-plan sa aton mga BGMP facilities para sa ilang daily meal. Ang problema subong sa aton nga mga police stations, wala sila sa budget. Kung may ara man ang balila, sir, kabudlay, hindi niya makuha sa budget. Kabudlay. So sometimes, ang mga preso tira, kung wala din family nila, mayo lang kung may gabisita. Kasi sometimes, ang mga police, taludoy, man kayo sila na ang nag-gasto for their meals. Ano ba? Amo man na. Sometimes, no, amo nang nambal na ito integration. Dapat isa may family na nag-gate natin minsan sa community na. So sleeping, isa sa mga problema din no? Ang gina-endeavor din no, dapat retire this of a house in a single cell. Pero siyempre hindi naman tabo kay because sa subong sa observation naton kulang ang space, no? So makita naton kung mayara man dapat na house sila nga may proper heating, ventilation, air, light, and minimum floor space. Without exception na. So, dito sa Pilipinas, though aton nyo, medyo mainit ang aton nga tropical kita nga country, so, ang heating doon, medyo wala ang ginapla. From ventilation, makita natin dapat may mga bintana, may mga... Ang ventilation, hindi lang na yan dapat aircon man, So, dapat may natural air man, may natural light. Okay. So, hindi na naman, doon, pero aircon na 24 hours, dapat may natural man.
Importante man ang discipline and sanctions. So, ano sa itong mga taga-BGMP dapat, no? Makabalo sa mga PDL sa pan-admission na amo ni ang mga disciplinary rules naton, no? Kaya kinalan mapa-insindi sila in a language and in a manner that is known to them. Searches na. Importante man na, no? Ang searches, nag-include din na not only sa PDL, pero siyempre sometimes pati sa mga visitors nila. No? It must be respected, no? It must be with respect to the dignity and privacy of the prisoner. And number one, important, and also important is it that must be used to harass or intimidate. So, kinala respectful gapon kita sang Greyhound na so dapat hindi na nga although may mga previously there are complaints in the past nga sir mag-conduct sila Greyhound ganun sir masag nga mo ng mga gamit pagbalik namon pagbalik namon masaan na so right now ang namba naton it must be in a respectful manner and must not be used to harass or intimidate. Solitary confinement ng Ban Manila, Mr. Tina. Ano yan ba kayo nakasolitary Bartolina? Nagnasulog sa isa ka? Kwarto, mawala bintana, dulong, subong bawal na ina, ng Bartolina. Now, solitary confinement totally nila prohibited. The rule says na pwede, but only, general rule hindi pwede. Except as a last resort. No? And as shortest time possible, yan dapat may authorization. So, authorization, sinabi na namin, mas maayo, written authorization. No? Para man, pwede masubject sa written authorization. Para masubject sa independent review. Whether or not solitary confinement is proper and proportionate man sa disciplinary act na ginubran sa isa ka PDL. No? So, ano walang rule? Basta solitary confinement, kasi may mareklamo sa aton, ano walang rule? It must only be used as a last resort, shortest time possible, and there must be an authorization which is subject to an independent review. So, ano kadugay? Ano lang allowable na pwede tayo sa solitary confinement ng isa katao? May solitary confinement din na para lang i-preserve ang security man. Kasi sometimes, siyempre, hindi natin malikawan na sa sunod-sunod may mga quarrel, may mga away. That's why confine sila just to diffuse. No? Ang ilang kainit sa ulo. So, ano kadugay ang atong solitary confinement? More than 15 days is prohibited entirely. Okay, the disciplinary offenses. Basta naman ko, bakit pinaan ako? Amo yung pinya ko. So dapat ang laws and regulations sa isa ka prison must be clearly defined. Meaning dapat may handbook ka mo ma'am. Nakitaan mo lang handbook niya sa disciplinary action. Ay mo kung may bago na mga dyan. Yung palantang. Amo nga pa ma'am. So dapat may ara and it must be proportionate. Nagdakta ka lang to o nakawigit lang sa isa ka basura, which is butang kami sa disciplinary action. Pero ang ano mo, more than 15 days na solitary confinement. So hindi na siya proportionate. So dapat ang discipline, ang sanction must be proportionate to the act. Number 2, dapat may opportunity to defend. And of course, importante nga, it must be reported. And ang bagal natin, kung may ma-dispute PDLs, dapat mas maayo na may conciliation dito, may alternative dispute resolution gina-encourage ko. Ay natawag na mo ni alternative dispute resolution, in short, mga ADR. Use of restraint and use of force. Siyempre, dapat ang gamit ito. Sa una, uso ng ball and change ba? Ano nila? Ang ginabutangan ka sa lupula nga, lupulin ball nga, ang butang. So, kung bawal na na, hindi na pwede. Kapag magamit naman, it must not be
it must not be painful. No? Kaya sometimes kinanglan na, last resort na yun na, kung kinanglan for the safety of the staff, safety of the other PDLs, and safety of course of the PDL concerned. And then use of force. Ang use of force generally is not allowed. Ang una gusto namin yung pabalo, general rule. Una, general rule, dahil exception, ang una mga rules sa general rule is use of force allowed. General rule not allowed. Except, so, para mas masapo sa ato, hindi ka pwede ang force. Except, so, para mas masapo sa ato magtanda, nga ang use of force is only used in self-defense, attempted escape, and of course, for the safety of other PDLs man, di ba? Self-defense, defense of other PDLs. And number one, it must be proportionate and necessary. No? Hindi man pwede nga, wala nagabato, hindi man ninyo gapon ang sakit. So dapat, proportionate. After nga wala na sa aggression, mag-stop naman ang force na yung gamit natin. No? To ensure na hindi masakitan, hindi na makaagog sa undue injuries ang aton mga PDLs. And number 3, no? Ginaikari, ginambal, diri nga wala sang armas. As much possible wala sang armas. Only in certain exceptional circumstances ang mga prison staff. Okay, what no? Use of force, ano ba ni? Except use of force is prohibited except self-defense or try to escape. It must not be unnecessary or excessive. It should be reported. Number 1, written report. And only in exceptional circumstances should prisoner be harmed. So, importante na sa mga disciplinary sanction inside our prisons. Contact with the outside world. Hambagan niya ito nila bugo kina, importante ang contact with the outside world, di ba? So, no, general rule, visiting restrictions must not be used, no, as a disciplinary measure, particularly for women prisoners and their children. No exceptions, only for the maintenance of security and order, and only for a very limited period of time. Okay, nakastorya kayo na ito, sino nakastorya? Isa sa mga experience ko ba, nga doon pinakasubok ito, totoo, tsak ko ka nga kung naka-timing nag-visit kami sa isa ka facility for women, tapos nag-abot ang mga visiting, ano rin na, among ginakadlaw wala sa pagbisita, tanda, so okay, mahalos tanan lang mag-abot ang bisita, libig sila. So one time, isa ko katupad, nakabili libig niya, tanda lang sa goodbye sa bata niya, siyempre taas pa sa akong bata niya, pag-step ko din, taas pa bata niya. So, ma'am, kamusta ka? Anong kaso mo? Mag-grab sa kaso mo. Wala, sir, timayo ko bisita, tagaduin ng pamilya mo, kaya di lang naman, sir. At least makabisitahan ako. So, isang club-sam lang sila kabisita. So, kaya eskwila ng bata ko, ang lula yung nag-custody siya. Kaya ang bana niya, ito na niya sa upak. Saya sa, para sa sakwan. So, gusto yan na kami. So, bako, hindi man ma'am, subukin mo itong laksan ako nito. Yes, sir. Sige, isang ari ko sa sulod, sir, anong tatuig ka ng bata ko, sir? Subong dosin. 12 years old ng bata. 6 years old pag sulod. 12 years, kaya mo nila na, so, first, no, dapat, importante ang contact sa legal representative council. Diba? Under yan sa mga laws natin, i-discuss na ito ni Buko, importante ang access to our council. And of course, kung may mga foreigners, access sa ilang mga embassies and foreign representatives. Day-to-day activities, amo ni. Amo ginimang ka mo, makabuligid ka mo, kaya ga-augment ka mo sa ilang day-to-day activities. Ang balugan may mga sharing ka mo, may mga religious activities, may gina-hold once or twice a week.
So gina-include nato ina para sa ilang nga rehabilitation and resocialization program. So number 1 is education. I know nga sa atong mga prisons mo nag-offer sila ALS. Ang dami ko ng ALS. Sa ato may katudlo, ma'am. May katudlo sa inyo sa ALS. Very good. So at least ang mga ano nato, mga PDLs naton, will have the opportunity na makontinue ila education. Vocational training, livelihood training. Dapat kung wala ina, nagdira na majority sa suludan sila sa ilang na selda, ano ang, di ba? Do you think ma-rehab sila? Do you think na ma-reintegrate sa society kung in case na ma-release sila without any activities for rehabilitation and resocialization? So, importante ang education. Importante man ang work. No? Hindi man pwede galing ang slavery. No? For the benefit of the prison staff is strictly prohibited. In fact, prisoners must not be employed in a disciplinary capacity. So, kung may araman, dapat may corresponding meaningful activities na importante na. Number 1, ano mga meaningful activities? Not only mga livelihood, education, but also important para sa ilang physical well-being is exercise and sport. So dapat may ara sila nga not only opportunity but also facility. No, may mga basketball court, common sa atong Pilipino, bisan hindi ka taamo na kataas. Ang sa mga favorite sport agad is basketball. Usually sa mga girls naman, sa mga women is volleyball. Kung may mga ara, may mga indoor sports man, nakita na ko sa ibang facility, may ara sila table tennis, umayo, yes, very good. Zumba, ang mga gina, kahit hindi na indoors, pwede na yung outdoors ang Zumba, exercise. Nga, makabulig din na. Kag, pila ka oras ang minimum. Ang minimum nga para maka-spend sila outdoor for exercise and recreation is at least 1 hour. Although may nakitaan kita ng mga facilities nga wala limited space, usually indoor lang yun ang ilang mga activities. And makitaan mo, nambagan ini sa buko dito to, do mga hindi na nila pinanglan sa mga papayaso. Puti-puti sa ila. Napangita ko sa ma'am, wala sang puti-puti sa ila. Puti yung yasin. Nung wala sila sa opportunity. Or amo na pa isa sa mga dialogue na nga ma-address nila. Eh syempre, number 1, wala sang space. Wala sang space lang pakidugan sang building na may mga proper ano pa na mga ginawa tayo. Oo, yes. Nag-gardening, malapat pa nila basketbulan, at sa mga program nila, nagpunta nila ng mga things. Yes, oo, nakitaan mo na. Sa women, siguro may separate na sila. Oo. Hanggang doon, ang ilang receiving area is unfunctional. Yes. Oo, hindi na kami usually na-conduct interview. Every week kami, sir, every Friday, may page sharing. So, at least ma'am, amo na gani, importante man for PDLs to practice their religion. Yes. Okay, so, May math. Ang Every tapos, Sunday, may math. yes, tapos importante nga may, I don't know sa inyo, mga ginabisitahan, yung mga library na sila, or Yes, sir. even facilities po yata. Nakadonate kami one time sa mga books ba naman, mga reading materials. Importante na sa ila. Sa mga women, siguro may hilig sila sa mga magbasa sa mga novela. Namian din sila. Basta mga novel. Namian sila pero may mga tanan lang ko Hindi na sa destination. Kung mga babae, saan damay nila ng space, there. Matindog ko kay gamay mo na sila, kailangan na sila. Pero matindog ko para sa mga lalaki. Siguro, number 1, medyo hindi ko sila nakadamo para sa mga lalaki. So amo na guro ang situation na. Education, no?
For those who do not have an education, hindi ka ba nabasa, sulat, dapat matagaan din sila sa nagkakaigo na education para din. So, ang ginambaga nila, standard yan, kung ano ang gina-offer sa community, amo man dapat ang i-offer sa sulod sa ato ng mga places of detention. Mari, importante ni, isa sa mga problema naton, access to health services. Sa subong ma'am, ang ato mga doctors, pila sa kada, sa, usually mga nurse, no? Tawag na nurse. Oo. Pero kung doktor, pambalota, isa lang, no? Oo. Usually galibot sila. Galibot ang muna siya. So, amo na yung tambalan nila kung ano ang level sa community, sa health services, dapat ang munang level sa sulod. Tandaan nyo sa COVID-19. COVID-19, di ba? Mas mga anti-vaxxer ko sige naman. May mga vaccine kita, so kung i-offer sa GWA, offer, dapat amo man ang level sa care at sa mga services na i-offer sa sunod din sa ato, sa mga PDLs nato. Tapos, ang role sa atong mga health staff, no? Kung ano ang ilang ethical standards sa GWA sa atong mga facilities, dapat amo man ang ethical standards nga upod nga amo man din. Ano ba? Amo na kayo. That's why yan, ma'am. Importante nga ang aton nga mga ang government no maka-entice. That's why ang bata ka naman yung sweldo may remuneration, may security o tenure nga, maka-entice ka. For example, medical professional ako, diriya sa gamay ang sweldo, diriya sa isa ka or mag-private ko dako. So amo na isa sa obligation is to entice by ensuring nga may nagakaigo nga salary para maka-entice sila. Otherwise, amo may isa ka agency mo na yan. Isa sa mga problema nila is damo sila sa legal nga mga legal issues. Eh siyempre, may detention lang sila eh. So, sila, sa mentalities. Ano yun lang nga abogado, buong salary grade 18 to 16. So, wala din silang kung napuntahan mo sila ang problema sa legal. Di ba, sino mabaton sila? No, I'd rather go sa PAO, sa prosecution, or sa CHR. Or sa CHR, para lang sa salary grade sa mga ng mga government agencies. So, amo na importante nga, ang government, maghatag mo sila kaigo nga, compensation, tama, sa ating mga. Para, masigurado ko man, apply man. Number one, ako din ang health staff. Pero ang baon sa nurse pag-amalan, mas namin idea sa mami, kumpara sa mga nurse. Pero kung sa doktor, idol mo, sige. Kita mo, may brain mo. Kita mo. That's why, isa sa mga obligation, baga ang Mandela Rules, may nakaibo compensation. Paano matang ang health service kung hindi mo, wala ka sa staff para nila. That's why, isa sa mga, sa decongestion man nga summit, isama na sa mga gusto sa i-review sa ating lawmakers, ang mga pantilla position sa mga gusto nila sa mental health at sa healthcare. Ang gusto nila. Yan bagay nila, paano mo individualize ang treatment sa isang PDL kung hindi mo mabalaan ang iyang anxiety. Kaya ba nila
Professor Narag, Raymond Narag. Professor Narag, Raymond Narag is tublang, ano ko na pati ano na involved sa rumble sa UP. Tapos may napatay, and then isa sa mga suspect, na priso siya for 7 years sa Quezon City Jail. And you know naman na Quezon City Jail is isa sa mga congested. Nandito na balaan niya din. Ang ba niya, nasamo-samo na kami, wala kami sa hindi ma-address kaya dapat daw ang nakitaan niya na ang i-address na ito is not only ang education nila but also the criminogenic factor na anak ako nito sa tao sa crime. Para ma-address na ito we have to deal pagyan na natin so kinakaya ko mga psychiatrists para mabalaan kung anong criminogenic factor na contribute para makaubra sila. Sometimes, anger management. Di ba? May iba niya nga na-involve lang, mamata gani, basta na iba na nadalanin lang. Pero may iba din man niya nga ang intention din nila yan, may mga underlying mental health issues sila. So, dapat nila, yes ma'am? Sa Subong ma'am, hindi kami tulungan kung psychological, kung medical aspect na hindi kami ang naka-expert. So, I think amo lang nila ang bala mo. Ako usually recommend ko na sa mga bahay pag-asa pa lang. Kaya nakitaan ko nga ang damo sa mga children conflict with the law, mga underlying mental health issues. So, dapat maano sila i-address ang nila muna ganun para simultaneously sa iba naman yung mga issues. Yes, yes. Kinanglan ako naman eh. Hindi na lang malukit. Kasi siyempre kung hindi natin balaan ang psychological well-being sa katao, ng status, hindi natin. When you are inside a confined environment, away from your family, nakapiktuhan din mo. Ano naman dapat? Actually, sir, I'm a retired guidance counselor. I have not really dealt with PDL in prisons. So, like in Val, I think some of them now, they are in conflict with the senior citizen and for the young ones, no? So, the problem there, okay, ang mga young ones, they don't know how to handle the old ones. But ano naman ang senior citizen, di ba? So, it's difficult. So, ang senior citizen, parang yung sariling mundo yan sila eh. So, they cannot really, they feel that they are, at their age, hindi na sila kasaway. So, ang young, isabad sa ila, kaya naman. So, it's how to handle siguro. Kasi mo sa isa. Ma'am, tsaktogin na ginambal mo. Ang daw ba yung may generational gap? Yung pa kanina, divided. Actually, divisive na siya eh. Gen Z, Generation Boomers, Generation X, Millennials. So, Toledo, divisive na siya. Sa environment. Yes, so. So, tendency nila, may clash din na yan. Especially, sa aton niya, iba ng mga prisons, race, aton niya dira age, generation. So, amo man lang dapat i-address natin because it might escalate to something. So, mas mayo naman, at least mabalik tayo sa dialogue. Do dialogue.
amo nang nato na itong basta mga alternative dispute resolution kita no i-resolve nato na with means of dialogue with the concern system. Ngayon at least amo man nga very important man ninyo mga input para mabalaan mo namin kung ano ang situation kasi sometimes para sa inyo mas open yan sila man kung para sa ano. Oo. Yeah. Amo gini importante sila eh. Yung may mga visitors la in lang mga perspective naman. Eh sometimes ang iba yung mga PDLs naton namakanan nilang amo na bala. Hindi po may iba na tao nagbarkada, siyempre sa balay nila pero may nag-aaway. May sa kilala nga nakibot siya. Pagkabot sa balay na wala away. Kaya di ba ang balay kasi ilan nito umalang ng away nila. Hindi ko dapat ang dinikado ang magkasawa away din. Because sabi nila normal, na-normalize na bala ang amo na. And then makita nila si bagay hindi gini amo na iba ng bala. Sabi nila yung ang neighbors normal lang nag-aaway ang next door neighbors na kinapulay, na sindikanay, may mga iba naman. And then actually, butang mo sila sa space na may lain naman mga tao, mamakambal sila, na amo niya, amo yung sakto. So makibot na sila. Amo na nga ba nila, ganina mga kabataan, sometimes, ako na yung opinion, hindi ko psychiatrist o counselor. Pero mga ba sila nga, nakabus ko sa mga kabataan, managyo. Marami na din sa pagkaon. Sabi ka, butata, isa ka bahay pag-asa, marami sa pagkaon. Marami sa tululugan, kung para sa ilabalayan, ano balay nila natin. Sometimes they belong sa mga marami na, pinagtupan, amo na yung, hindi na okay mo lang sa situation nila, but they will try to, they will escape. Ang bako, parang doon ako ng opinion, guro, excuse me, ang mga bata nila hanggang sa buwan mo, lagaw, di ba lagaw, marami nila, bakada, boys na nagkapirulo, sa lugar. So that's why kung confine mo siya, regardless kung ano pa ng situation, mangitain ang lawas nila sa so amo na guro, maproblem. Kasi ang mga tendency nila. Amo nang naging sa gamay nila, sa mag-commit nila sa price, so amo na. That's why very important sa akto din ang community. Sa mga CICL natin, actually, hindi lang ang CICL ang gina-prepare for integration. Pati ang barangay, gina-prepare magbaton sa CICL after na ma-release na sila. Importante nila. I think ang mga na ang importante sa ating community. Yes. Isa mo na question ko nagigyan sa Domingo bakit yung ano nag-bake, hindi na pag-iwan natin isang kami nagpakuna siya dahil dito sa prison, sa facility. Okay siya. May mga program din naman para sa work sila. After there, pero siyempre paano, usually, ano kaya po ngayon ugali? Clearance, police clearance. So sometimes, ang limit na nila to work. Kung namin din nila kinobra, ano natin, patay natin sila sa mga occupation natin. Hopefully, amo nang isa sa mga objective natin is na dapat ikuhaon natin ulit yung misconception sa mga aton na PBLs. No? Ay, ang kiswan niya, gamo lang nila premier, away lang nila premier. No? Ang mga tanan ng mga basang anak ni Suya, kriminal niya, hindi na naman, wala na nasang pag-asa ng bago. So, amo lang ang objective natin, no? Nainon ang mga misconception sa
sa atong prisons. May isa kami, ma'am, ara ka mo sa elections sini. Kung lang mga aton yung mga PDLs nag-vote. Oo. Well, actually na ang HR man na nag-push yung former pa naman nga ano so na si Dilima. Nga dapat may right to vote man sila. Kaya naman sila kung vote mo trial extension. Trial ano ko man sila PDL. So dapat pwede pa sila ka-vote. Siyempre pa rin nag-vote na din-allow sila na mag-vote the first time. Basta, una-una, so ang CHR, isa sa mga yung mandate kami, nga mag-observe, mag-monitor, taon na mo na PDL voting monitoring. Basta na ako niya last time sa barangay ng SK elections, ato ko sa weekend. Weekend ko yan sa may 51. So, una din niya, ang mga election officers, hindi ba mga teachers sila? Ito sila na-assign. Bulalo, yung sila kita, ganaan din ang sura nila. Yung nakulbaan daw, nakulungkol. Ito, kapila itong mga PDLs. Bulaan din. Ako, tingnan, namusta. Sir, di mo kami ang kaano nila sila yan. Dari kami yung na-assign. Sir, kumbaan din yan. Wow, mo ginamuna nila na presyon, ha? Oo, may naamo din ang ilan na concept sa after na sa boto, half day pa lang, tapos na sila eh. Di siyempre, ang wakantay nila, tirapan lang niyo ko. Tapos na sila half day. Tapos na sila, nakakatunga. Sana na, half day, tapos na sila. Next election, ako sila magyapon. Bakit kayo gusto mo? Ay, yes, half day na to. So, kaya bakit okay lang? Wala akong sinabi. Sila kaya, ano man sila, ano man sila, napati man sila, ano man sila, organize man. Ako yung sa halos na yung mga elections, PDL voting, nakagdoy ko last time sa Rapson pa, next time sa last nila ano sa women sa so, ano na gusto ko nga malain naman lang ano sa mga tao. So, amo nang isa sa importante man nga part man sa ato nga ang mga tao maninis may mga ano kasi namin may dapat tagaan sa check on chance may mga program kita to rehabilitate them, to integrate them, and of course the community as one of the pillars makabulig dira so libiling amo ginamugay mo mga kriminal wala na chance. So, mo nang importante, yun nga, guro makabulig kita, hindi lang sa sunod, kundi tama, marilis sila sa community. So, prisoners as patient. So, liwat-liwat, nga batang nga, remind again, kung ano ang ginahatag sa community na health services, same inagapan sa ato ng mga prisoners as patients. Okay, number 1. May nakabisita na ng mga health body sa aton sa PGOP province. Ano na importante because siyempre expert sila sa mga medical na ang pag-aambalay para maka-advise man sila kung ano ang dapat i-include o dapat improve sa hygiene, sa food, nutritionist naman, and sanitation, temperature, lighting, ventilation, and other conditions. Kami kami report. After makakondak kami visit, ocular inspection, interview sa mga PDLs na ito, nag-explore sa staff, ubra kami sa amon niya report, and then we submit it in, ano na nga bala, may reply kasi data, is na feedback sa amin. So may ito may ara kami sa mga basura, basta do pera sa basura, so inspection, so dapat kami sa CHR, isa sa mga obligation naman, constitutional mandate is to visit prisons, may visitorial power kami. So far, sa experience ko,
sa police station, lagi kami na laging pasunod. Pero sa Video Pino so far, wala kami naka-experience pa nila. Ang duwa ka klase, isa ka internal, kag isa ka external monitoring body. Diri sa aton sa Pilipinas, supposedly sa optional protocol ng Convention Against Torture, dapat na-establish kita sa NPM, National Preventive Mechanism. Mabutangin sila sa isa ka independent body nga amo na ang visit. Sa subong wala ka, although may kitain kung daw may mga ginasubmit na sa Congress, no? May mga bills na. Pero wala pa din sa wala pa din sa official na gina-designate. So, hindi naman kaulat ang Commission on Human Rights. So, yung yung designate naman lawas as interim National Preventive Mechanism. Although constitutionally mandated kami to visit prisons. Surprise visit na unscheduled surprise visit. Surprise nga unscheduled para makit-agid ang tutuod nga situation sa aton nga mga facilities. Basta matingot si Ma'am. Ang buta ka, di ko visit mga Ay, oo. Dito naman mo sa Bago, no? Eh, sa una, sinalong ka mo eh. Subong lapit na ka mo sa ARC. Dira na ka mo. Oo. Basta may iban na pod namin. Kung ako yung personally, wala pa ko kapalik. Once na nakanto ko ito eh. Magubang ko dito ko. Ito bang sa health nila? Assistant mo nila naman ako. Eh, isang time ko, napangatan sila sa mulot ito for TB. Ito amo ng common eh. Yung mga health issues. So, investigation. Investigation sa death while in custody. So, importante yun na after kung may matabo, regardless kung ano man ang reason, suicide, PDL to BDL violence, self-harming, labi, kung ano man da, accident, sickness, there must be an investigation. There must be an investigation. A report must be written. No? Detailed report para ma-explain kung ano rin man ang natabo. And, gina-mandate ang staff na mag-cooperate at mag-preserve sa evidence. Tapos, ni-arali man nga alleged nga involvement ng isa ka staff, we must not be included sa investigation. So, ang mga lang isa sa mga importante nga pinag-ulit. Kaya otherwise, kung wala sa investigation, and the lack of investigation itself is a human rights violation. Ano nga human rights? Right to an effective, prompt, and exhaustive investigation in case there is allegations or violations of the right to life. Transfer and transport. Dapat na-expose sila sa public as little as possible. I don't know kung nakibati ka mo sa mga news ng iba ng mga PDL sila transport gamit ang mga public jeepney. Di ba lang na-reprimando or na-file kaso administratibo ang mga officers, usually mga police, simply they lack the vehicle sometimes. So magkagpo sila dala nila, sakay nila sa jeep. Although hindi na dapat universal yan, mas gusto na mabalaan niya ano ang rason. Di ba? Gamit ka mo public utility jeepney, wherein na-expose niya sa public ang PBL. So dapat mabalaan natin, kaya para mabalaan natin kung andiin ang mga gaps, kaya ma-address niya. Hindi lang kita adversarial automatic, pero kung may ginasakit na ng PDL, adversarial, hindi dapat managot din na niya. Kung pareho sa mga economic situation sa isa ka mga facility, dapat understand na kung luoy manakaroon ng mga staff, sila yung mamamaan. So we conduct inspection, we conduct investigation sa CHR, not only ma-held into account ang mga tao na responsible, but also to understand the situation and to address ang mga challenges and gaps sa mga issues. Okay?
Okay, ano kanya ang banato? Isa sa mga importante niya pilar is the community. No? So reintegration is very important. So aftercare, tawag natin no? Aftercare. So na-provide na natin dapat sa ating mga PDLs. Kaya otherwise hindi complete ang tinatawag natin na rehabilitation kung hindi sila ma-integrate sa ating na community. So, ang muna mga importante na mga bagay na ito. Tandaan, number 1, accommodation, healthcare services, importante na day-to-day activities, education, no? Accommodation dapat may beds, may proper ventilation, no? May hygiene, may mga laboratory na clean, adequate ang water, no? Tapos ang atong mga food. Ang water dapat adequate, ang food na nutritious, wholesome, and dapat may variety. So another rule naman is damo pa man kita ng mga international human rights instruments like sa use and enforcement firearms, bako cross of human prisoners naman yan. Tapos may aramin sa mga CACL naton. I-read natin in conjunction sa Mandela Rules. So ang bagay natin, grabe man ang Mandela Rules, ba? Kinanglan ang mubin na ang tanan-tanan. So ang Mandela Rules, na-understand na ang economic situation sa every country is different, no? It will take time na ma-implement tanan-tanan itong masunod ini. Pero ang bagay nila, with the right governance, training, and most importantly is the culture of respect for human rights. Many of the Nelson Mandela rules can be put into action without significant loss. Sa amon sa human rights, no? Human rights nga mga principle, minabagat nila. Imol kami ang country, paano naman ma-fulfill? Mahatagin ang tanan-tanan ng mga human rights para sa mga tao. Naman ang progressive realization of human rights, no? To the maximum available resources. Anong progressive realization? Progressive realization. Meaning, ang atong human rights situation, samtang dugay, naga-improve. No? Hindi na pwede nga, samtang nagadugay, naganaw ay ang situation sa human rights natin. Dapat gradually naga-improve. Progressive realization. For example, subombe, no? Isa lang ato ng medical health care. Kaya ang ato nga eventually ang ato nga prison gamay pa lang. And then sometimes damo ang ato mga PDLs, no? Nagadugda mo nato mga staff to take care of them. So progressive realization. Kaya ang muna yan ay pinanglan sa budget. So matama ka. Amat nag-improve ang ato nga human rights situation. Ang ba nila mo ganyan ba sa mga mga teachers naging assigned as Board of Election Inspector, mga buglay sa kung na-assign kaya sa Wiswaton election. Pero kita nyo naman, ilang perspective after the experience nila. So pamangkot, are pieces a dangerous and difficult workplace? Pero, prison staff must understand that interacting with prisoner in a humane and equitable way enhances security and good order in prison. Kung maayo ang pagtrata mo sa tao, bisan sino pa na dapat hindi na guro or ang ordinaryo mo tao, neighbor mo or manami na pagtara sa inyo, di ba? Do unto others, mga ganyan. Importante we have to treat each other with dignity and mutual respect, no? In compliance with international human rights principles and due process. Ang mga ginambal sa United Nations Prison Incident Management Handbook. So pinanglan, ang daan natin, we have to interact with each other in an equitable way, and we should treat each other with dignity and mutual respect. So si Nelson Mandela, before I end, no?
amoy ng bani Nelson Mandela, yan nga po. It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged but how it treats its highest citizens, but its lowest ones. Okay, so amo rin i-give ko sa inyo before I end sa atong topic sa Mandela. Okay? So amo na ang balat, hindi ko complete na ako sa ato mga mayor, congressman, diba? Ato mga senador, amo na yan, paano mo balaan kung paano ginalantaw sa isa ka national human rights. Pero ginlantaw nila kung paano mo i-treat ang ato mga vulnerable sectors, ang ato mga marginalized groups. Minsan ano pa na ka namin pag-treat mo sa mga magdaranon, mga higher officials sa aton, kung ang mga those people na sa margins, no, mga vulnerable sectors na to, napabiling yapon ng ilang human rights na trample, violate, yan mambal na to, no? Wala. Zero kita sa when it comes sa human rights. So, munang i-end ko ang ating discussion on the topic Mandela. May isa pa. Okay, sana lang, dali lang yun. Kaya usually, nagakuha kita kung basta mareklamo sa aton, iba ka mo kung paano magsulat para yung mga basic concept na sa drafting affidavit, not only drafting an affidavit, pero kung paano kita mag-gather facts,